sa pinaiiral na forced evacuation, sunod-sunod ang dati ng mga Pinoy mula sa bansang Syria. Ang payo nila sa mga nagtatangkang pumuslit patungong bansang iyon na Syria, mag-isip-isip muna daw kayo. Nakatutok si Susan Enrique. Kasama sa mga dumating ngayong araw mula sa Syria si Annalisa Muana. Sa 38 kasama niyang dumating, 3 lamang daw ang legal na nakarating doon. Kaya ngayong pag-uwi, baon nila ang mga nakakapanlumong karanasan. Halos maiyak pa nga siya sa paglalahad. Buhay pa kami nakarating dito. Kami yung mga Syria survivor. Sana kung sino man yung nakikinig or gusto pang magpunta ng Syria, sana isipin niyo muna bago niyo pagplanuhan ng lahat. Di naman daw ito lingid sa kaalaman ng pamahalaan. Kahit patuloy daw ang gulo sa Syria na pangunahing dahilan sa pagpapauwi sa mga OFW, may mga nagsasamantala pa rin at patuloy na inilulusot ang ilang nais makapagtrabaho sa ibang bansa. Nagdadaan po yan doon sa mga no visa requirement. Pupunta po yan sa Bangkok, alis po yan dito sa Manila. Pagka alis po yan dito, nagmamaangan na sila po turista. Noon nga raw pupunta ng Syria's Executive Director Ricardo Endaya para tulungan makauwi ang mga OFW doon. May mga nakasabay pa siyang papunta mismo sa Syria. Kailangan talagang maputol natin kung sino, matuntun natin kung sino ang mga agencies na nagpapadala ng mga DX hanggang ngayon sa Syria. Dahil dito, pumalangkas na ng patakaran ng Department of Justice para matukoy ang mga taong iligal na magtatrabaho sa ibang bansa. Sisimulan ito ng Interagency Council Against Trafficking sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa mga iligal na nakapasok sa Syria. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw na ito, iginiit ng depensa na preba ang isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Chief Justice Renato Corona na sinusunod daw niya ang batas sa paghahain ng SALN. Pero ang sabi ng ilang Senator Judge, iba ang paghahain ng SALN, iba ang pagsasapubliko nito. Mula sa Senado, Nakatutok Live si Pia Arcangel. Pia? Maikilang minuto lang ang nakalilipas at in-adjourn na ang ikatlong araw ng paglilitis dito sa Senado. Bukas na ito uumpisahan muli alas 2 ng hapon. Pero bago nito ay promanang naipasok sa Records of Court o Court Records ang SALN ni Chief Justice Renato Corona mula taong 2002 hanggang 2010. Ang ibig sabihin nito, tinatanggap na ng korte at ng magkabilang panig ang mga SALN bilang official records at evidence. Noong una, may pagtutol pa ang depensa. Tutal na ipakita na raw ng Clerk of Court ng Korte Suprema ang mga SALN ni Corona. Sapat na raw itong pruweba para patunayan na totoong nagsusumite ng SALN si Corona at sumusunod sa batas, kaya di na raw kailangang ipasok pa bilang ebidensya sa korte. Pero di pumayag ang impeachment court. And the fact alone that there is this Psalm, Your Honor, is proving up that he have filed and complied with the rules and regulation on the matter, Your Honor. Yes, but kung nandito po ito at meron talaga, ano pang pag-usapan? Sinasabi hindi nag-file, nandiyan pala eh. That resolved the problem. Wait a minute. We are talking only of compliance with the order of this court. Right, Your Honor. With respect to the conclusions that will arise from this, that will come later. At nang pinagkaguluhan na ang mga SALN ni Corona, Your Honor, please, the order of this honorable court is to surrender, not to allow the other party or the prosecution to examine it, to go over it, and so on, Your Honor. And apparently, nagpipiesta na po sila riyan sa dokumento na yan eh. Yan po ang aming ipinangangamba. Baka po hindi magkaroon ng fair trial. maya-maya po bayag na rin sila sa marking of evidence. Ibig sabihin kinikilala nila ang SALN at nilalaman ito. Pero di raw ito nangangahulugang gagamitin nila para sa panig nila ang ebidensyang ito. It turns out that the defense is adopting the evidence of the prosecution. Is my assessment correct? We are starting towards the 10th, Your Honor. In fact, we have it marked. But whether we will operate or not will be an entirely different string. Nang isagawa na ang cross-examination ng depensa, tanging tanong nila sa Clerk of Court na si Enriqueta Vidal kung duly filed ba ang SALN ni Corona sa kanyang opisina. Tila nabitin dito ang ilang senador kaya sila na ang nagtanong at sa kanila napaamin si Vidal na kahit nag-file ng SALN si Corona, di naman ito isinapubliko.
But the articles of impeachment provide for failure to disclose to the public. Would you say, based on your opinion, that there was public disclosure of this statement of assets and liabilities? Was there public disclosure? Yes or no? None, Your Honor. Thank you. Pagkatapos sumalang ni Vidal, isa pang testigo ang isinalang, siya si Marianito Dimandal. Galing naman siya ng Malacanang, siya ang pangalawang testigo na isinalang ngayong araw at pinag-usapan niya kung ano yung mga kopya ng SALN na hawak nila. Pero sabi ng prosekusyon, meron pa sila sanang 8 iba pang testigo, kaya lang sabi ng Senate Impeachment Court, oras na para magpahinga, kaya bukas na nila muling tatalakayin ang mga testigong balak sanang ipresenta ng prosekusyon ngayong araw. Mike? Maraming salamat, PR Kanghel. Chika Minute! Very optimistic ang Kapuso Stars sa pagpasok ng Year of the Water Dragon. Ilan sa kanila nagpakitang gilas pa sa mga advertisers sa ikalawang araw ng trade launch ng Kapuso Network. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa ikalawang araw ng GMA Trade Launch sa New World Hotel na may temang Legend of the Golden Dragon na isang pagsalubong din sa Chinese New Year, ibang set of advertisers naman ang naging bisita ng Kapuso Network. Nagpaningning pa rin sa event ang ilang Kapuso stars. Sina Dennis Trillo at Bella Padilla ang nag-host ng trade launch. Siyempre pa, hindi nawala ang showcase of talents ng ilan sa ipinagmamalaking Kapuso stars. Naghandog ng awitin ng Protégé Final 5. Bumirit naman sina Jillian Ward at Julian San Jose. Nag-enjoy ang lahat sa kanilang super bass duet. Maging ang mga Kapuso stars, positibo sa panibagong taon na Year of the Water Dragon. Masaya po ako dahil 2012 na, tsaka Year of the Dragon po. Katulad po ng papa ko, Year of the Dragon po siya. Masaya. It's doing good so far, steady, busy, daming work, nagpagtatapos pa yung daldalita. So, ayun, yun ang mga pinagkakaabalahan. Dumating din ang iba pang GMA artists tulad ng Twin Stars, Survivor Philippines Celebrity Double Showdown castaways, Francesca Far, Glyza De Castro at TJ Trinidad. Present din ang mga bibida naman sa afternoon prime na hiram na puso na sina Chris Bernal at Mark Heras. Team up na naman namin kay Chris. Diba? So, marami na-expect yung tao. Dito di kami sasayaw. Hindi kami, walang mga sayawan dito. It's pure drama. Excited ako syempre dahil maganda yung pasok ng aking 2012. May show na po akong gagawin sa panghapon at very thankful ako dahil mahal ko yung panghapon na slot eh. Magbabalik din si Bianca King sa afternoon block via Broken Vow. Broken Vow sa Feb 6. Nagtitaping na po kami at nung unang basa ko sa script, ibang klase siya. Ang top executives ng Kapuso Network sa pangunguna ni na GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and COO Gilberto Arduabit Jr. at GMA Marketing and Productions Incorporated President and COO Lisel G. Maralag ay masaya sa successful turnout ng Day 2 ng GMA Trade Launch. I'm very hopeful that our guests love the programs that we're going to show. We were of course elated, very happy that the response to the programs that were presented was very, very good. And nasisiyahan tayo na nagkaroon ng ganong pagkakataon na makapagparating ng ating pasasalamat sa trade partners sa kanilang patuloy na pagtangkilik. Aubrey Carampel updated sa showbiz happening. Mamaya sa Chika Minute, Regine Velasquez excited na nagkwento tungkol sa pagiging mommy kay Baby Nate. Tutukan nyo yan.
Susunod, Manny Pacquiao muling hinamon ni Floyd Mayweather Jr. na magharap na sila sa Mayo. Pupulbusin niya raw si Pacman. Bata sa Pangasinan, aksidenteng nabigtik sa duyan. Patay. At ang Alawater Dragon na palabas ng mga diver sa South Korea. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.